Napaka-safe bang dumaan dito sa Cannon Road, Baguio City going to and from Baguio and Lowlands? Marami ka kasing madadaanan na mga waterfalls. Tapos ang maganda dito ay napaka-foggy kapag dumadaan ka sa Cannon Road, the shortest distance between Manila and Baguio City. Magsimula na tayo dito sa ating trip to Cannon Road. So makikita nyo yung SM and then nasa Upper Session Road tayo. And then liliko tayo sa may kanan, doon sa Military Cutoff. And lalabas na tayo dito sa may Camp 7. So Cannon Road na ito. Katapos nating daanan ng Camp 7, dito na tayo sa bungad ng Camp 6 wherein sasalubungin tayo ng Lion's Head. So dito makikita natin yung kabuuan ng Lion's Head na isa sa mga pinaka-famous na landmark dito sa Cannon Road kung saan kayo pwede magpa-picture. So andito na tayo sa may Camp 6 area, the most populated area dito sa may Cannon Road. So ang dami kasing bahay dito and ilan sa mga pinsan ko nandito rin sila nakatira. So after this, meron tayong makikitang tunnel. Katulad sa Marcos Highway, meron ding ginagawang tunnel dito to protect motorists from erosion, yung mga falling rocks, falling debris, mga landslide. Kasi landslide prone area dito sa part na to sa Cannon Road. So as in, ang haba, di ba? To protect, syempre, our safety. Marami nang pinagbago ang Cannon Road. Katulad nitong toll gate na hindi na masyadong ginagamit kasi laging na-renovate ang Cannon Road, no? And ganito yung magiging ambience and makikita nyo na marami na ring inayos dito sa Cannon Road such as yung mga netting para maiwasan yung erosion. Tapos, marami ka rin makikita or madadaanan ng mga waterfalls dito. And ang napansin ko, ang daming ganitong klaseng bridge na ginawa dito, itong mga orange-colored na bridge. And then, meron na namang isang bridge na katulad nito hanggang sa makarating kayo sa La Union, mga ganitong bridge. Kung taga Baguio ka, alam na alam mo dito sa Tinoy Anns. O, di ba? So, dito muna kami mag-stop over for breakfast. And syempre, magsi-CR na rin kami kasi mahaba-haba pa ang biyahe namin patungo sa San Fabian. So, eto nga pala, Tinoy Anns Restaurant sa Twin Peaks, Tuba, Cannon Road, Benguet. Ito nga pala yung breakfast namin. So, parang nagla-lunch din kami. So, hindi mawawala yung sili dito sa amin, yung sabaw, and syempre, yung mga iba't ibang klase ng ulam. So, kapag hindi ka maarte, swak na swak ka dito kasi okay din yung price, tsaka masasarap din yung mga pagkain. Kaya nga, ang dami kumakain dito bilang isang stopover going to Baguio. At ngayon papunta na kami sa San Fabian, ikakabit ko na tong splint ko sa aking ngipin kasi nga nakabrace ako ngayon. Dito sa Cannon Road, madadaanan mo itong isang attraction, yung Curtain Vale Bridal Waterfall. Kineme na yan. So, maraming waterfall katulad nito na madadaanan mo rin bago ka makatungtong sa La Union. So, mga ganyang klase, no? Tsaka, meron na naman ulit ganitong klaseng bridge. So, napakaraming ganitong orange na bridge na nakita ko ngayong dumaan ulit ako for how many years sa Cannon Road. At pag alam mong nakalagpas ka ulit sa another toll gate na to, malapit ka na sa La Union. And ito na nga yung sign na officially nasa La Union ka na. Goodbye, Benguet. Dito sa banda, yung pagsalubong ng Cannon Road, Marcos Highway, and yung kalsadang papunta sa San Fabian o kaya sa La Union. So, dito tayo dadaan. And syempre, papunta na rin sa TP Lex, no? So, for us, may pupuntahan kami sa San Fabian and then sa Dagupan. And then, babalik ulit kami sa Baguio City. So, alam na alam mong nasa lowlands ka kapag mga flat plains na ang nakapaligid sa'yo with all these rice fields at mga puno ng mangga na ibang-iba sa terrain ng Baguio. After 2 hours of waiting sa lakad namin sa San Fabian, Pangasinan, dumako na kami sa may Dagupan City. So, eto nga pala yung kanilang welcome arc, the most capital of the Philippines. So, makikita nyo dito na medyo hindi pa rin maganda yung panahon, no? Medyo maulan pa rin. So, akala namin umaaraw dito. Kasi nga, meron pa rin yung bakas ng bagyo. Since lunchtime na ulit, it is now time for us na kumain. And dito kami sa Silverius pumunta. Kasi nga, ang ganda ng ambience along the river. So, maganda yung location na to. And ang nagustuhan namin dito is yung price. Hindi siya masyadong mahal. Tapos, ayan, meron ka pang makikita mga nagsusulsol. Yung mga, yung mga nagbebenta ng
mga crabs. Ayan, so kumuha kami ng 2 kilo na crabs, tapos 2 kilo din na clams. Pero anyway, ito nga pala yung in-order namin, seafood kare-kare at beef kare-kare, tapos ng bangus and pinakbet. So, okay na yan sa amin, and ang chinarge sa amin is 1.8. Yan, if I'm not mistaken. Pero discounted na siya. And yes, 6 kami. So, medyo sulit talaga siya. So, anyway, goodbye Dagupan. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. And hopefully, sana sunny weather na. So, pabalik na kami sa Baguio City. And ang dadaanan namin is via Cannon Road. Pero ang kapansin-pansin namin is medyo parang gumaganda na yung panahon. Parang ganyan yung itsura niya. Unlike nung papunta kami dito. And after a few hours, nakarating na kami dito sa may bungad ng Cannon Road. So, naisipan muna namin na mag-drop by para umihi dito sa Shell and syempre magpagas ulit. Tapos mag-coffee na rin, take out. Pagkatapos namin magkape sa Shell Station, it's about time na bumalik na kami sa Baguio City. So, sa bungad ng Cannon Road, eto yung tumambad sa amin. So, makikita nyo na merong ongoing road construction. At eto na, pabalik na tayo sa Baguio City via Cannon Road. So mapapansin nyo itong signage. So ayan na nga guys, and eto yung tatambad sa inyo. Yung welcome arc na welcome to Benguet. And then, meron pa kayong madadaanan na toll gate which is wala pang masyadong nangongolekta kasi close open ang Cannon Road. Tapos, meron din na naman ongoing na construction dito right before itong bridge na to. So, ganito makikita nyo na maraming bridge na color orange. And then, syempre, tatambad sa inyo, ayan, yung waterfalls na yan. At meron pang isang waterfalls katulad nito. Oh, di ba? At meron pa pero mas maliit itong isa pang waterfalls. Tapos, dadaanan ulit namin itong bridal curtain na waterfalls na yan, no? So, isa siyang attraction dito sa may Cannon Road na pwede kayong pumunta, pwede rin kayo mag-swimming. So, ayan na nga, dadaanan ulit namin yung kinainan namin nung umaga, yung Tinoy Ann's Restaurant. Ito naman yung part sa Cannon Road na bumigay na ngayon, kaya temporary road close na. Ito na yung part na nagkaroon ulit ng erosion. So, close ang Cannon Road ngayon, pero during that time, open pa nung dumaan kami. At dito rin sa part na to na meron ongoing construction na gagawing hydroelectric power plant na gagawing dam dito sa Cannon Road. Ang isa pang hindi nyo pa alam dito is ang dami talagang waterfalls na madadaanan nyo, no? So, parang ganyan, yung mga maliliit na ganito, na parang waterfalls na pwede kayong mag-selfie, pwede kayong temporary na mag-stop over kapag dadaan kayo dito sa Session Road if open. Tapos ngayon, may dadaanan na naman ulit tayo na bagong gawa na Orange Bridge or ni-refurbish na Orange Bridge. So, correct me if I'm wrong dito. And eto na nga pala yung isa sa mga toll gate pero hindi pa ginagamit. And mapapansin nyo itong ambulance sa harapan namin na usually yung mga district hospital sa baba nire-refer sa Baguio General Hospital sa Baguio. Wala talagang katapusang waterfalls ang madadatnan mo dito sa Cannon Road. Pero dito sa part na to, babalikan natin yung dinaanan natin nung umaga, yung ginagawang tunnel. Kasi nga medyo risky dito for any rock slides, landslides, kaya kailangan talagang gumawa ng tunnel. And ganito yung itsura niya, parang sa ginawa doon sa Marcos Highway. O di ba? Ang dilim sa loob. Pero hopefully matapos to. And in here, nakarating ulit tayo sa Camp 6 dito sa Tuba, Benguet na marami ang nakatira. And here we are again, etong Lion's Head sa may pataas na ng approaching Camp 7 na, no? So, yan yung famous na pinagpipicturan for Instagram, etong Lion's Head sa Cannon Road, Baguio City. So, ayan, nakarating na tayo, I believe, dito sa may bandang Camp 7 na. And we are now here. We just arrived here in Baguio City na napaka-foggy, napakalamig, and umuulan dahil sa time na to, meron pa kasi yung bagyo. At last, andito na kami sa City of Pines, Baguio City. And isa ang common denominator kapag pupunta kayo sa Baguio City, which is yung gloomy, cold, foggy weather. So, dito makikita niyo sa mga dinadaanan natin na
naglalakihan yung mga puno, tapos yung clouds ay talagang tinatouch yung paligid mo. So, ganito talaga pag umuulan, lalo na kapag hapon, and syempre kapag paggabi na. Ayan. So, actually, dito na tayo sa La Trinidad and pauwi na tayo sa ating bahay. So, I hope na nagustuhan nyo about sa journey natin sa Cannon Road. And of course, follow me and subscribe me.